Si Rafael Teshiba Tulfo ay sinilang noong ika-12 ng Marso 1960 sa lungsod ng Quezon. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may malakas na impluwensya sa larangan ng militar at pamamahayag. Pangwalo si Rafi sa 10 magkakapatid kung saan kabilang sa kanyang mga kilalang kapatid sina Ramon Jr., Ben at Erwin Tulfo na pare-pareho ring pinasok ang mundo ng matatapang na komentaryo sa radyo at pahayagan. Ang personal na buhay ng mambabatas ay nababalot din ng mga komplikadong kwento ng pag-ibig na naging mitya ng mga legal na usapin sa kalaunan. Noong ika-25 ng Oktubre 1982, pinakasalan niya si Julieta Nakpil Licop Pearson sa tanggapan ng alkalde sa Capas, Tarlac. Mula sa relasyong ito ay sinilang ang kanilang anak na si Grendy Licop Tulfo noong taong 1984. At tapos ang kanilang paghihiwalay, nagpakasal muli si Tulfo kay Jocelyn Pua noong ika-24 ng Hunyo 1993 sa Office of the Municipal Circuit Trial Court sa Luna, Isabela at muling nagdaos ng seremonya noong ika-20 ng Enero 1995 sa Little Quiapo Restaurant sa Diliman. Si Jocelyn Pua Tulfo ay nagsilbi rin bilang kinatawan ng Access Party List sa Kongreso. Ang kanilang mga naging anak ay sina Maricel Tulfo na isinilang noong 1992 at si Ralph Tulfo na isinilang noong 1996. Nagsimula ang karera sa broadcast ni Rafi Tulfo bilang isang disc jockey o DJ sa isang lokal na himpilan ng radyo sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Ang kanyang unang malaking pagkakataon sa telebisyon ay dumating nang siya ay maging isang newscaster at reporter para sa People's Television Network o PTV4 na pag-aari ng pamahalaan. Mula noong taong 1993 hanggang 2006, naging bahagi rin siya ng programang Isumbong Mo Kay Tulfo sa Radio Philippines Network o RPN9 kasama ang kanyang mga kapatid. Subalit ang talagang nagpatanyag sa kanyang pangalan sa mas malawak na masa ay ang pagtataguyod ng programang Philippines Most Wanted mula taong 1995 hanggang 2002 na ipinalabas sa PTV at kalaunan sa ABC5 kung saan nakasama niya bilang co-host si Nina Taduran. Noong taong 1994, inilunsad ang public affairs program na Wanted sa radyo sa istasyong DZXL na tumakbo doon hanggang 2011 bago lumipat sa Radio 592.3 News FM mula 2011 hanggang sa kanyang pagpasok sa politika noong 2021. Sa telebisyon, naging anchor din siya ng aksyon sa tanghali sa TV5 mula taong 2014 hanggang 2020. Dahil sa pagunlad ng teknolohiya, dinala ni Tulfo ang kanyang programa sa digital na plataporma sa pamamagitan ng YouTube channel na pinamagatang Rafi Tulfo in Action o RTIA. Ang channel na ito ay mabilis na lumago at naging ikatlo sa may pinakamaraming subscribers sa buong Pilipinas noong taong 2021 na umabot sa mahigit 28 million subscribers. Noong Oktubre 2021, formal siyang naghain ng kanyang sertipiko ng kandidatura para sa pagkasenador bilang isang independenteng kandidato. Noong halalan ng Mayo 2022, nagwagi siya sa ikatlong pwesto matapos makakuha ng higit sa 23 milyong boto. Sa kanyang pag-upo bilang senador sa ika-19 na Kongreso ng Pilipinas noong Hulyo 2022, binitbit ni Tulfo ang kanyang advokasya para sa mga manggagawa at may hirap sa pamamagitan ng paghahain ng kanyang unang 10 prioridad na panukalang batas. Kabilang dito ang wage theft law at ang batas na nagpapahaba sa prescriptive period para sa mga money claims ng mga manggagawa laban sa mapang-abusong employer upang masiguro na makukuha ng mga pamilyang Pilipino ang tamang kabayaran na ipinagkait sa kanila. Inihain din niya ang Poor Job Applicants Discount Act na naglalayong bigyan ng deskwento sa mga bayarin sa mga dokumento tulad ng NBI clearance at birth certificate ang mga naghahanap ng trabaho na walang sapat na kakayahang pinansyal. Sa aspeto ng pamilya at karapatan, isinulong niya ang Anti-Domestic Violence Act of 2022 na naglalayong amyendahan ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-VAWC Act. Ang layon ng kanyang bersyon ay gawing gender neutral ang batas upang maprotektahan ang lahat ng miyembro ng pamilya mula sa karahasan, anuman ang kanilang kasarian o biological na katangian. Inihain din niya ang Comprehensive Marital Infidelity Law at ang Divorce Law of 2022 upang magkaroon ng legal na solusyon ng mga mag-aasawang nasa loob ng mga hindi na maisasalbang relasyon. Bukod dito, naging mayakda rin siya ng mga panukalang batas para sa pag-iwas sa pagbubuntis ng mga kabataan at ang pagtataguyod ng gender-neutral na uniforme sa mga paaralan at universidad. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Energy, naging aktibo si Tulfo sa pag-iimbestiga sa mga nagtataasang singil sa kuryente at ang mga madalas na rotational brownout sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang pilitin ang mga kumpanya ng kuryenteng tulad ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at mga lokal na electric cooperative na ayusin ang kanilang serbisyo at panagutin ang mga ito sa mga kapabayaan. Siya rin ang tagapangulo ng Senate Committee on Migrant Workers kung saan pinamumunuan niya ang mga pagdinig upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW
kabilang ang pagpasa ng Free OFW Financial Literacy Education Act upang turuan ng mga nandarayuhang manggagawa sa tamang pamamahala ng kanilang kinikita. Nitong Mayo 2026, masugid niyang itinulak ang batas para sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG upang pantayan ang sahod at benepisyo ng mga tauhan nito sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, partikular na ang mga nakatalaga sa West Philippine Sea. Sa kabila ng kanyang imahe bilang tagapagtanggol ng NAAPI, ang kasaysayan ni Raffy Tulfo ay puno ng mga legal na laban at mga kontrobersiyang naging tampok sa mga balita. Noong nagsimula pa lamang siya sa pamamahayag, makailang beses siyang naharap sa mga kaso ng libelo dahil sa kanyang mga matatalas na pahayag laban sa mga opisyal ng pamahalaan at pribadong individual. Bagamat noong Hunyo 2021 ay pinawalang sala siya ng Korte Suprema sa ilang seri ng kasong libelo, ang usapin ukol sa kanyang estilo ng pamamahayag ay nananatiling paksa ng debate. Ang kanyang programa ay madalas batikusin ng mga eksperto sa batas dahil sa kawalan ng due process, kung saan si Tulfo ay umaasal bilang hukom, hurado at tagapagpatupad ng parusa sa pamamagitan ng pagpapahiya sa mga inirereklamo sa harap ng milyon-milyong manonood bago pumanduman ang kaso sa totoong korte. Ang isyu ng pambababae o marital infidelity ay isa rin sa mga pinakamalaking kontrobersiyang yumanig sa kanyang personal na buhay at karera. Noong taong 2019, lumabas sa publiko ang isang babaeng nagngangalang Julieta Pearson na nagpakilalang unang asawa ni Tulfo. Naghain si Pearson ng mga formal na reklamo at nagbunyag ng mga dokumento na nagpapatunay na hindi kailanman nawalan ng bisa ang kanilang kasal noong 1982 bago magpakasal si Tulfo kay Jocelyn Pua noong 1993. Ang isyong ito ay nagdulot ng malaking usapin ukol sa kasong bigamy laban sa mambabatas. Bukod dito, may iba pang mga alegasyon ng pagkakaroon ng mga anak sa labas at relasyon sa ibang kababaihan na lumabas sa mga nakaraang taon, na ginamit ng kanyang mga kritiko upang kondinahin ang kanyang moral na integridad, lalo na't siya ay naghain ng panukalang batas ukol sa marital infidelity sa Senado. Isang malaking skandalo rin ang kinaharap ng kanyang pamilya noong Setyembre 2025 nang mag-viral sa internet ang isang video ng kanyang anak na si Representative Ralph Tulfo na ikalawang distrito ng lungsod ng Quezon. Sa naturang video, ipinakita na gumastos ang batang mambabatas na halagang umaabot sa $42,000 o mahigit kumulang 2.4 million pesos sa isang marangyang nightclub sa Las Vegas, Nevada sa Estados Unidos noong taong 2023. Ang insidenteng ito ay umani ng matinding galit mula sa mamamayan dahil sa maluhong pamumuhay ng pamilya Tulfo sa gitna ng kahirapan ng maraming Pilipino. Bagamat humingi ng paumanhin si Ralph Tulfo at nagpaliwanag na ang pera ay nagmula sa ambagan ng kanyang mga kaibigan para sa kanyang personal na paglalakbay at hindi mula sa pondo ng pamahalaan, malaki ang naging epekto nito sa imahe ng kanilang pamilya na kilala bilang tagapagtanggol ng mga mahihirap. Sa mga pinakahuling ulat nitong Mayo, muling naging sentro ng mainit na usapan sa Senado si Raffy Tulfo matapos ang kanyang matitinding pakikipagpalitan ng argumento kay Senador Amy Marcos ukol sa mga usaping may kinalaman sa charter change at mga pamamaraan sa loob ng lehislatura. Hayagang tinawag ni Tulfo na hausyaw o peke at walang basihan ang mga alegasyong ibinato laban sa kanya, na nagdulot ng malaking ingay sa mga balita at sa mga plataporma ng social media. Ang ganitong uri ng maapoy na sagutan ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa pagitan niya at ng iba pang mga tradisyonal na politiko sa bansa. Sa kasalukuyan, maraming bumabatikos kay Senador Raffy Tulfo dahil sa tinatawag ng mga kritiko na hypocrisy at kawalan ng consistency sa kanyang mga prinsipyo. Noong nakaraan, naging napakatapang ni Tulfo sa pagtuligsa sa mga opisyal ng pamahalaan na gumagamit ng EDSA busway at lumalabag sa mga simpleng batas trapiko. Subalit matapos lumabas ang mga ulat na ang kanyang sariling pamilya at mga tauhan ay nahuli o napaulat na gumagamit din ng mga pasilidad na ipinagbabawal sa mga karaniwang tao, mabilis na nagbago ang pananaw ng publiko. Ang marangyang pamumuhay ng kanyang pamilya na napatunayan sa nag-viral na bar spending ng kanyang anak sa Las Vegas ay naglantad sa malaking kaibahan ng kanyang mga ipinaglalaban sa radyo kumpara sa totoong buhay ng kanyang pamilya. Binabatikos din siya ng mga progresibong grupo at mga eksperto sa batas dahil sa kanyang tila pananahimik sa mga malalaking isyu ng korupsyon sa bansa. Ayon sa mga komentaryo sa social media at mga political na analista, si Tulfo ay mabilis at matapang kapag ang pinag-uusapan niya ang mga malilit na tao o mga isyong pang mag-asawa. Ngunit nagiging maingat o tahimik kapag ang sangkot ay ang mga malalaking kaalyado sa politika o mga dambuhalang anomalya sa pambansang budget. Ang kanyang pamamaraan na tila ginagawang libangan o entertainment ang pagdurusa ng mga mahihirap sa kanyang YouTube channel upang kumita ng milyong-milyong piso sa pamamagitan ng monetization ay patuloy na binabatikos bilang pagsasamantala sa kahinaan ng mga walang boses sa lipunan. Dahil dito, ang dating bulag na paghanga ng masa ay unti-unting napapalitan ng pag-aalinlangan at pagpuna sa kanyang totoong motibo bilang isang pinuno ng bansa.